Hello guys, good morning. Usap tayo ulit. Papunta ako sa trabaho na naman along Aguinaldo Highway dito sa Cavite. Ano yung pag-uusapan natin ngayon guys? Medyo mainit ngayon yung politics ng Philippines. Halos araw-araw na lang may balita. Updated ba kayo guys na nangyayari sa politics ng Philippines ngayon dito sa Pilipinas? Dati ako hindi naman ako interested dyan, but ewan ko, siguro dahil nga lumilipas ang panahon sa atin, lumalawak yung kaisipan at nag-i-evolve yung pag-iisip natin, no? Parang nagiging involved sa dito na rin sa Pilipinas, naiintindihan na yung mga pangyayari, no? So kahit ayaw ko dati dahil nga hindi ko maintindihan, or siguro nga wala pang social media, pero ganun din dati, no? Wala akong pakialam. Pero ngayon parang dahil nga sa maraming vloggers ngayon din nagpapaliwanag kung bakit paano ginagasta yung pera natin, lalo, no, naintindihan natin na talagang kailangan natin makialam or malaman yung politika natin dito sa ating bayan. May napapanood akong vloggers, no, binubulgar talaga nila yung mga pangyayari, anong ginagawa, ano. Sana guys, bigyan nyo ng pansin yung mga sinasabi nila para din kayo din ay may boses, no, o malaman yung kaisipan ninyo na ano ba ang dapat mangyari dito, no. Kaya malaking bagay yung mga vloggers na ito, pinapaalam sa atin ano yung ginawa sa ating batas. Ay ang nangyari pala mukhang tinago sa atin, no, mula nung ginawa yung batas noong 1987. Sabi nga nila 3 dekada daw. Kaya ganoon ang pangyayari, no. So medyo sayang, no, sayang na kung ilagay lang sa ating para sa bayan o ating bansa, no. Siguro maunlad na tayo or maganda na yung sistema ng ating buhay. Kaya lang yun na nga, dahil sa ginawang batas yata sila lang yung nakikinabang. So hindi ko masyadong bagitin kung sino yon, pero intindihin nyo na lang, no. Baka nga kayo na alam nyo na yan guys, kasi yun nga nangyari sa dalawang angkor, yun. So nag-iingat lang tayo, no. So ngayon
Hindi naman din sarado ang isip ko na pumapanig ako sa isang partido o isang politika, dahil nga kahit sino sa atin open, no, na magkamali or masilaw sa pera, no, or kayamanan. But kung sino man yung in a good faith na nagtatrabaho, yun yung susuportahan natin, no? Kahit na may konting kamalian, but talagang may nangyayari din. So ngayon yung dapat suportahan, or actually sa tingin ko talagang walang problema sana ito, at hindi rin talaga makontrol siguro yung mga namumuno, kasi nga talagang tao lang tayo at nasisilaw sa kayamanan. So ang magandang gawin dyan, guys, baguhin yung mga batas na transparency, no, sa ating pera, paano ginagasta. Yun lang naman yun kasi nung ilagay dyan, hindi naman natin sinusigurado na kahit sino. Pero kahit na sabihin mo na ilagay natin dyan namuno ng katulad nga nung nakaraang taon, alam nyo na sino yon, limitado din yung time niya, no? So nung nawala na siya, wala na rin, di ba? Back to old normal, no? Old normal. So ganun ang nangyari, no? Useless din. Kaya kahit sinong mailagay dyan, pag may batas na kokontrol sa kanila paano gagawin, susundin nila yon. So ang batas talaga ang may problema, no? Pumapanig sa kanila. So sa atin naman, guys, mga mamamayan, halongkatin natin ano ba yung pagkakamali sa batas, ano ba yung dapat gawin, di ba? Okay lang yun, mag-ingay tayo, no? Mag-ingay, sirain yung mga politiko, ito yung dapat nyong gawin, bakit kayo ganito, bakit kayo ganyan. Pero wala hindi naman natin din masabi kung tayo ay nandyan, di ba? Mag-iingay ba tayo, di ba? Kaya nga, kahit yung mga taong nandyan ayaw nilang gawin, mapipilitan kasi wala, di ba? Habang nalalaman na natin na ano na yung nangyayari sa bansa natin, tayo na yung maging parang congress na rin, no? Tayo na rin yung maging congressman and senators na na may suggestion anong batas yung gagawin, di ba? Parang may ganon, di ba? Kung merong ang Congress daw ay merong dalawang chambers or house, no? The upper house and lower house. So but yun na nga, yung lower house ang representative ng mga tao, but hindi na nangyari. Representative na sila ng sarili nila, di ba? Pamilya nila. Ganon ang nangyayari ngayon sa mga vloggers sa pagpapaliwanag nila, no? Hindi naman lahat, but meron ding mga talagang honest, no? Yung mga honest yung nahihirapan din, no? So ilan na lang yun sila. Kaya gano'n, no? Ang nakita ko, kahit na may representative na mga tao, wala rin nangyayari, no? Kaya ang nakita ko dyan, guys, bukod sa may representative, dapat may direct talaga, no? At third house, no? Third chamber, yung mga
tao na, direct yung mga tao na ay yun na nga, no? Meron pang mga party na gano'n, no? So wala rin, sila rin nakakinabang. Halos gano'n, no? But sana meron talagang mga direct to the people talaga, no? Yung transparency. Ito yung batas na gagawin natin, transparency, no? No, kayo, anong batas ang gusto nyo? Ngayon, maraming nagsasalita, ito yung gusto namin, resibo, transparency, mawala ito, paano ito ginastos, gano'n. So, pinapaliwanag naman yung sa Amerika, transparency, ang ganda, no? Lahat ng pinaggagastusan ay nakalista, nilista talaga at nire-report, kaya nalalaman ng mga tao, no? Ang ganda, ang kagandahan doon, nagagastos talaga, no? Tingnan nyo naman yung Amerika, maunlad, no? Kaya kasi yung mga tao doon nakikialam talaga, no? Pag gayon ay tanga-tanga doon at nako, yari ka doon, no? Matatalin na yan sila, no? At pagsalitaan ka talaga doon. Kaya yun, ganun ang batas or sistema doon sa Amerika sa pagpaliwanag ng isang vlogger, nililista lahat. So sana yung ganun ang gawin sana, no? Ang problema nga guys, hindi nga nila gagawin yan kasi nga sila yung apektado, no? Yung nandun sa namumuno. So ngayon, paano ba natin? Sana meron talagang direct to the people house, no? Direct to the people house as a third chamber or third house, no? Ngayon, paano ba gawin yan? Ito yung batas, anong gusto nyo? Ito gano'n, no? May resibo, gano'n. Saan napunta yung pera nito? Saan? Wala, kahit anong reklamo natin, kung hindi naayos yung sistema o batas, wala rin talaga guys. Kahit tanggalin natin yung nandyan, back to old normal na naman yan. Kaya habang may mga